move to amend the Constitution, your charter change, through People's Initiative. What are your thoughts on this? And meron po kasing mga nauulat na may mga binabayaran para po pirma. Well, pagka binayaran yung binayaran yung signature, hindi tatanggapin ng COMELEC yun. So walang mangyayari doon. Pagka alam ko, hindi naman wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin. Sabi ko, tinanong ko sa lahat, sa ating legislature, totoo ba yan? Hindi naman nagbago yung mga release namin. Constant pa rin. So sabi ko, the other things para hindi tayo pagdudahan, stop muna natin yung mga pag-release ng mga benepisyo. Hindi naman maganda rin yun kasi may nangangailangan talaga. So we will just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun na, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Yun, no? Diba? Mukhang may dapat ipaliwanag dito si Senator Mig Zubiri, si Senate President. Kasi ang kanyang inihayag sa media briefing that the President summoned them, siya bilang Senate President, Senator Angara, Senator Legarda. And then nandun din si Speaker Martin Romualdez, si Congressman Sandro Marcos, and si Anton Lagdameo, Special Assistant to the President. At ang binanggit sa briefing ni Senate President Zubiri, the President does not want na ang mode of possible change or revision or amendment to the Constitution will be through People's Initiative. At may instruksyon na ang mag-initiate ng mga proposal manggagaling sa Senate at pumayag sina Speaker Martin Romualdez. Therefore, in effect, sinasabi ni Senator Mig Zubiri na wala na yung People's Initiative. But in the latest video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi man niya sinabing direkta, pero kinikilala niya na hindi naman daw totoo na may mga bayaran kung hindi mayroong mga pangako regarding programs of government as exchange doon sa signature. Hindi ganun pa rin. Corruption pa rin yun at bribery at illegal yon at budol-budol scheme yon, sinindikato yon. Pero hindi natin siya napakinggan na ititigil na yan at para wag malito ang mamamayan at ayaw ko munang i-entertain yan. So ito ay kailan nakuha na video, Frank? Mukhang yan ay dalawang araw lang o kahapon lang. It looks like earlier today, kay Eric. Earlier today. Yeah. So malinaw. The message. Yeah, the message is very clear. Kung uulitin man natin yan, that is only 1.5 minutes. Malinaw po kung kami magtingin doon, mga kababayan, sa video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi niya ipinapatigil ang People's Initiative. At ang sabi niya lang, basta wala yung mga irregularidad. Yung boto, ang pamimili ng signature at iba pa. At mukhang tumutugma kasi pinirmahan niya ang GAA, Ma'am Lorraine. Yung General Appropriations Act, Brother Franco, mayroong allocation na 14 billion for plebiscite and referendum. So ibig sabihin, hindi pa talaga totoong patay o pinatay na ng presidente itong mapangwasak at mapanghati na People's Initiative na budol-budol at nililito at niloloko grand scheme of design of deception, Ma'am Lorraine, ng mga politikong kaalyado niya doon sa pangunguna ng kanyang pinsan, Ma'am Lorraine. So, in other words, Eric, tama ba yung naririnig ko na sinasabi mo na parang kasama si Pangulo dito sa panloloko sa Pilipino? Which is why, is that what you're hearing? Yun ang nakikita natin sa kanyang pahayag. Kasi otherwise, kung hindi niya talaga gusto na magpapatuloy ang People's Initiative as a form to revise or amend the Constitution, doon pa lang sinabi niya, hayaan mo na yan, wala na yan. Ayaw ko niyan eh. Kasi parang sinasabi mo, nagdo-double speak siya. May double speak. Ibig sabihin, ibaba yung dialogue na inilahad at inihayag ni Senator Mig Zubiri na present yung ibang mga senador, Senator Legarda, Senator Angara, and then nandun din si Speaker Martin Romualdez at iba pa sa kanyang sinasabi ngayon na sinasabi niya, basta wala naman yung mga pera-pera na yan o mga bayad-bayaran, hindi naman yan i-entertain ng COMELEC ang mga ganyang mga anomalya. So Pero Eric, ang effect, ma'am, na hindi niya pinapatay o hindi niya pinapatigil itong People's Initiative at ang effect, technically, hinahayaan niya na lumarga ito. Pero ako naman yung naririnig ko, no? Kasi sinabi niya basta walang pera, walang ganyan, ituloy natin. Eh kaso sir, may pera talaga. Yun. O hindi na natin itutuloy, 'di ba? So yun yung naririnig ko. Therefore, doon siguro optimist talaga ako.
Alam mo, kaya Eric, meron tayong at least na-transcribe na Sige, naging be. pahayag nga para mas malinaw. Isa pa ulit. Ato. Sabi, baka mas malito Ako, yan, tayo, yan. Hindi, ulitin ko mama sinabi niya kasi medyo malabo sa video eh. Well, pagka binayaran yung signature, hindi tatanggapin ng COMELEC yun. So, walang mangyayari doon. Pagka alam ko na wala namang ganon, ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangako ng kung ano-anong benefits. So, hindi ganun din. Tinitingnan namin, sabi ko, tinanong ko sa lahat sa ating legislation. Sabi ko, totoo ba yan? Hindi naman nagbago yung mga release namin eh. Constant pa rin. Sabi the other things, para hindi tayo pagdudahan, stop muna natin yung pag-re-release ng mga benepisyo. Break. Ang pinastop niya, yung AX sa katupad. Baliktad eh, instead ng People's Initiative. Hindi yung People's Bakit Initiative. Bakit stop yung benefits? Eh, para yun yung serbisyo sa taong bayan. Bakit yun ang pinastop? Labo. Yan. Patuloy ko, ma'am. Okay. Eh, hindi naman maganda rin yun dahil may mga nangangailangan talaga. Wow, salamat, alam niya. So we will just Oo let naman. the COMELEC do their job, their work, and to validate the signatures. If there's suspicion at may ganun niya, hindi talaga mabibilang ang mga signatures na yun. So, So wait ha. balance din siya. Me, I see, what I hear is him saying, Pag may anomalya. no, stop. More that than, yun na, alam mo, Erica, okay, what did you hear? Ang sa akin, ma'am, parang wala namang inaamin na anomalya. So therefore, let the COMELEC do its work. At kung may nakita ang COMELEC na mga anomalya o iskandalo related to those allegations, wala namang mangyayari tungkol dyan. So parang hugas kamay siya. Let the COMELEC Oh, my do the Lord. validation, let the COMELEC do the evaluation. Yan. Yeah. But kung talagang ayaw niya ng PI as a form to amend and revise the Constitution, the President may had said outrightly, wag na yan, itigil na natin yan. Correct. Kasi sayang sa oras, sayang sa pondo, nagkakawatak-watak ang mamamayan the way it was revealed by Senator Mig Zubiri on January 9 and January 11 meeting nila. So kung hindi iyon, ganun pala ang ibig sabihin, Senator Mig Zubiri, kailangan mo siguro mag-backcheck kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi it appears, sabi niya, basta walang anomalya, walang mga kung ano-anong pangako, hindi naman nagkakabilihan ng signature, let the COMELEC validate at kung may mga anomalya, di wala namang mangyayari tungkol dyan. Yan ay mga iwas pusoy, pero ang epekto niya, technically, pinapayagan na ilarga yung People's Initiative. So now I understand. Now I understand why Secretary Abalos is like that and why Speaker Romualdez continues, di ba? Because they get their signals from the President, I'm presuming, di ba? And the President has right now, did you see anything clear? Wala. No, wala eh, di ba? So, sa akin, yan ang trabaho ng leader, no? Na ang salita mo ay talagang gospel truth. At para maging gospel truth yon, para sundan ng mga kababayan natin at ng mga alipores mo, ang mga appointees mo, your alter egos, dapat mas maliwanag ka pa sa sinag ng araw. Correct. Kung saan ka nakatayo, ano yung pinaninindigan mo. Yun pala yun. No? Like So, sinabi ni Pangulong Duterte, example lang yeah. grabe na ang social damage at social implication ng online sabong. May mga namamatay na, nawawasak na ang buhay ng mga sundalo, pulis na nalulong sa sugal, pamilya na nagkawatak, OFW. Nang sinabi niya, itigil yan. Kasi nagkamali pala ako dyan, akala ko it will generate funds and revenue for pandemic needs para ma-augment ang ating kakulangan sa pondo. Pero kung nakita ko na yan na ang epekto, itigil na yan. Tapos. Yes. Stop it! Correct. Stop it! Kasi ka, Eric, Stop it! kasi ka, Eric, syempre, hindi suspicion ito. Dahil isang katutak na nagsalita mga senators. At marami tayong mga videos, mga ebidensya patungkol dito sa ginagamit niya ng mga programa ng ating pamahalaan para makakuha ng dagda. So hindi natin masabi, syempre ikaw Pangulo ka, Eric, alam mo naman kung totoo o hindi. Hindi pwedeng you're not knowledgeable of what's happening there sa ground. Imposible yun. Imposible naman yung ka, Eric. Yeah. Yun ang sa akin. Yeah, Kasi that's- alam mo yan, Pangulo ka eh. Oh. Yeah. Alam mo yung That's why, may report sa kanya eh. That's why I also think, diba, that we insult our president when we say, hey, Martin's speaker, stop it, or ganyan, stop it, no? Kasi the presumption there's hindi niya alam eh. Ano siya? Hindi, alam niya yun. Alam niya yun. Alam niya kasi president siya. Kasi yun yung experience ko nung nagtrabaho ko, yung short stint ko sa government. Alam ng presidents yan. Alam nila yan. So, pag nangyayari yan, meron silang oo dyan. No? Even ang nangyari sa abusado na desisyon ng NTC
alam niya. Because At saka yung- obligado sila mag-report. At saka yung pag-illegally detained sa atin. Sa atin, alam niya rin. Alam niya yun. Oo. No? Hindi pwedeng wala siyang report. Kasi Yes. daily nagsasubmit ng report sa kanya. Tsaka- National at saka Intelligence. Lahat. Yeah, at saka nobody, for me, that's why for me, the presidency is really a very lonely job Kasi nobody's stuck a gun to your head. Hiningi mo yan, Hiningi mo ginusto yan. mo yan, di ba? Therefore, wag kang magtago. Wag kang magtago sa kung saan-saan. Humarap ka dyan sa taong bayan na nagbigay ng tiwala nila sa'yo at sabihin mo sa akin ng maliwanag kung ano yung pinaninindigan mo. At Wag mukhang- yung paiba-iba. Yung Ay, kahit sorry. sa ICC, flip-flop, Yeah. di ba ganon? Kasi naghuhugas kamay at nagtatago. Iwas pusoy. no? Ma'am, Yeah. mukhang magkakatotoo ang binabanggit, Brother Franco, mga kababayan, ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na pwedeng magkaroon ng constitutional crisis. Kasi ang Senado nag-aantay lang, nagkakalma lang dahil nga pinakalma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. to confront the House of Representatives. By the statement right now na lumalabas na hindi ganun ang mensahe na ipinaabot o hindi ganun ang pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Senate President Mig Zubiri, Senator Loren Legarda, and Senator Angara na pinapatigil na wala na yung People's Initiative sapagkat divisive yan. It appears na tuloy-tuloy at tama ang nakikita ng mga mamamayan, niluluto ang isang napakalaking political grand design of manipulating the situation right now. Therefore, hindi lang talaga ito tungkol sa economic na mga provisions. May malalim na agenda na nakikita tayo dito. Bakit the President cannot stop immediately despite of the words na kanyang na-relay doon sa dialogue, ma'am. The other side is nagpipigil siyang shoot down immediately itong napakalabo, napaka-anomalya at napaka-sindikato na approach ng budol-budol sa pagpapapirma sapagkat there are agenda na nakatago, it appears, kung bakit gano'n ang kanyang Kasi, posisyon. especially, Yeah. ikaw ang Pangulo, ka Eric, tapos sasabihin mo, I will let the COMELEC do their job. And you have the power. You know how to distinguish between good things and bad. Alam mo kung tama o hindi. Yes. Tapos ganun lang ang sasabihin mo Hindi, pero about suspicion and everything. wait a minute. I'm sorry, Franco, ha? Yeah. Even though it's just one sentence, no? I think it's a very powerful statement. Yeah. Had he been consistent, 'di ba? Had he said, kunyari, sinabi niya kasi, let the COMELEC do its job. I think tama naman 'yon. Yeah. Kasi hindi ka naman siya Separate pwedeng body yan. mag-micromanage. Yeah, Yeah. they're an independent Independent body, body 'di ang ba? COMELEC eh. Yeah. But had he continued and had he been consistent, 'di ba? Yes. But he Because wasn't eh. Kaso lang may dugtong eh. Yeah. Waffled eh. Ang COMELEC na bala dyan, kung may nakita silang mga pagkakamali o anomalya, di bali wala din yung pirma. Yun ay mga malabong statement para sa atin. Pwede naman niyang sabihin, ayoko niyan kasi nagkakawatak-watak ang taong bayan, ginagastusan pa natin, Yeah. tapos nag-aaway-aaway sa Hindi. politika. Apart from that, Eric, no, and Franco, mga kababayan, grabing pang-iinsulto to sa taong bayan. Kasi Tama. nga, people's initiative, di ba? Tapos- Ibig sabihin, sa puso natin ang galing ito at ipinaglalaban natin. Gusto natin ito. And yet, ang tingin ng mga politikong ito, no, ginagamit lang tayo. Yeah. Gagamitin lang tayo, may bayad pa 100 pesos. Di ba, napaka-cynical ng tingin, napakawalang respeto ang tingin sa atin na gagamitin pa tayo people's initiative, tapos hindi naman tayo nagsimula nun, di ba? Klaro. So, ang tingin ko kasi bilang president, no, ina-uphold niya kung ano yung mga karapatan natin at yung dignidad natin bilang isang bansa. People's Initiative, if I were the president, I would wish for him to say this. People's Initiative means it comes from our countrymen, from our people, from the Yes. grassroots. But it doesn't, so stop it. Yes. Exactly.